Kaya gusto kitang i-remind ngayon na mag-ingat tayo sa mga salitang binibitawan natin. Kasi baka para sa'yo, biro lang yan, pero para sa iba, dadalhin nila yan ng maraming taon. Naniniwala ka ba na one person can change the direction of someone's life? Alam mo, nung elementary ako, sobrang active ko. Lahat halos sinasalihan ko. Lagi akong every year nasa Supreme Student Government ako. Sumasali ako sa mga photojournalism, sa MTAP, kung ano-ano pa man yung mga contest, mga extracurricular activities din. Kung ano-anong contest. That's my boy, sumali pa ako nun sa mga Boy Scout. Yan, maliit ako nun, pero sobrang laki ng confidence ko. Pero pagdating ng high school, parang nawala lahat. Lumaki na yung mga classmates ko. Ako, maliit pa rin. Unti-unti na akong naging mahiyain. Nawala yung confidence ko sa sarili ko. Hanggang sa third year high school ako, merong isang taong naniwala sa akin. Shoutout nga pala sa best friend ko. Tag na lang kita dyan sa comment section. Hindi niya siguro alam, pero sobrang laki na naging impact niya ng mga sinabi niya sa akin. Lagi niya ako in-encourage na, pre, kaya mo yan. Ang galing mo kaya. Mga konting practice lang, gagaling ka pa. Simple lang yung mga words ha. Pero habang ako, hindi ko nakikita yung value ko. Siya nakikita niya eh. Minsan, bilang pala yung kailangan ng isang tao, no? Yung isang tao na maniniwala sa kanya. Kaya, gusto kitang i-remind ngayon na mag-ingat tayo sa mga salitang binibitawan natin. Kasi, baka para sa'yo, biro lang yan, pero para sa iba, dadalhin nila yan ng maraming taon. Kaya yung words mo ang pwedeng mabigay ng confidence sa isang tao. O pwede rin yun yung maging dahilan kung bakit hindi na siya sumubok ulit. Kaya, let's choose our words carefully. Let's speak life, let's speak hope, and let's speak encouragement. Hindi kasi natin alam kung sino yung nangangailangan lang ng isang mabuting salita para bumangon ulit. Sinabi nga sa Proverbs 18 verse 21, it says here, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. So in short, the tongue has the power of life and death. Kaya gamitin natin yung mga salita natin para magbigay ng buhay sa iba. Hindi para manakit. Hindi galing sa akin yan ha. Galing yan sa Bible. Galing yan kay Jesus.